B1 Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 5. Rebulto sa Bahay na Bato. Kabanata 7. Gabi sa Bahay na Bato. Gabi! Rumirehistro na ang kadiliman sa bayan ng Santa Cruz. Naiwan sa pagamutan ang mag-asawang matanda at nagbiyahe ng pabalik sa Maynila ang mag-asawang Rodrigo. Napagkasunduan nilang babalik ang mga ito sa araw mismo ng kapistahan upang sunduin sila. Ang buong hapon ay naubos sa paghahanda ng mga kabataan. Sinamahan nila sa palengke sina Lolo Ambo. Sabihin pa, tuwang-tuwa si Boging. Bumalik ang dating sigla, pati si Itoy. Paano'y sagot ni Don Manuel ang gastos? Kaya ayun, panay ang turo ng dalawa. Buti na lang at hindi namamatanda. Biruin nila. At ngayon, naroon na sila sa loob ng lumang bahay. Gino, dala mo ba ang shades mo? Pahiram naman oh. Natatawang tanong ni Kiko sa katabi habang naghihintay sila ng pagkain. Shh! Baka marinig ka ni Lolo. Saway ni Gino na nagpipigil din sa pagtawa. Nakaupo na ang apat sa pagkainan kung saan ay naniningkit ang mga mata nila dahil nasisilaw sila sa tindi ng liwanag. Parang nag-aapoy kasi sa liwanag ang komedor sa dami ng gaserang sinindihan nina Lolo Ambo at Itoy. 3 Coleman at 2 Petromax. Idagdag pa ang kalahating dosenang naglalagablab ng mga matatabang kandila na nakatirik sa paligid ng mesa. Kung may tao nga sa labas ng bahay, ay iisipin nitong may nagsushooting ng pelikula sa loob ng bahay na bato dahil sa liwanag. May multo man dito, dagdag ni Joe. Tiyak na hindi pa lalabas dahil ang kakala niya ay tanghaling tapat pa lang. Ano bang problema nyo? Singit ni Boging na may hawak ng kutsara at tinidor. Okay nga yun eh. Sasagot pa sana si Kiko nang biglang dumating sa komedor sina Lolo Ambo at Itoy. May dala-dala itong mga kaldero at palayok na umuusok pa sa init ang laman. Pero hindi iyon ang umagaw sa pansin ng mga kabataan, kundi ang kakaibang hitsura ng dalawa. May nakataling panyong puti sa may noo si Lolo Ambo na may nakasulat na hindi nila maintindihan. Sa wikang Latin yata ito. Sa leeg naman ng matanda ay may nakasabit na isang pirintas na bawang. Hindi lang iyon, may tabak pang nakasukbit sa kaliwang parte ng baywang nito. At sa kanan ay isang nakataling botelya na may lamang puting likido ang nakabitin. Holy water daw ang laman. At si Itoy, bukod sa panyong puti na nakatali rin sa ulo na tulad ng kay Lolo Ambo, ay may kung ano-ano pang pulang bulsiko na nakaaspile sa parting dibdib ng suot na t-shirt. Pangontra raw sa maligno. Pagkatapos ng hapunan, agad na nagligpit ang maglolo at nagparinig pa sa mga kabataan. Oh, nabusog ba kayo? Tanong ni Lolo Ambo. Opo, Lolo. Ang sarap ng niluto nyo eh. Sagot ni Kiko na pasimple at palihim na binabasa ang mga nakasulat sa panyo ng matanda.
Mabuti naman. Napangiting sabi ni Lolo Ambo bago sinabi ang nais sabihin. Hindi pa ba kayo inaantok? Mas maigi sa katawan ang maagang matulog. Napakunot noo si Joe sa narinig. Biglang napatingin sa kanyang relo. Matulog? Wala pa hong alas 8 . Naputol ang sinasabi ni Joe nang sikuin siya ni Gino. Nakahalata ang binatilyo. Sige ho, Lolo. Mauna na ho kayo ni Itoy at magpapahinga muna kami rito sa salas. Wag na ho ninyo kaming intindihin at salamat po ulit sa inihanda niyong pagkain. Pagkarinig sa sinabi ni Gino ay parang nag-practice na sabay at mabilis na tumayo sina Lolo Ambo at Itoy. Kung yan ba ang gusto nyo, siya, bukas na lang tayo magkita-kita. Paalam ng matanda na agad binitbit ang dalawang gasera. Ganoon din ang ginawa ni Itoy. Sa magkabilang kamay ay hawak din itong tig-isang gasera. Sige ha, maaga talaga kaming matulog dito sa probinsya. Palusot pa ni Itoy na agad na bumuntot sa likuran ng kanyang lolo. Halos dumikit pa ang matambok na tiyan nito sa puwet ni Lolo Ambo habang palingalingang naglakad ang dalawa patungo sa kanilang silid. Wow! Parang nagsasanta Cruzan sina Lolo ha. Sino kaya sa kanilang Reyna Elena? Natatawang sabi ni Joe nang makalayo na ang dalawa na parang nagpuprosesyon at sumasagala sa liwanag ng dalang apat na gasera. Kayo talaga! Sa inaantok na raw sila eh. Saway ni Boging sa pagbubungisngisan ng tatlo habang unti-unting lumalapit sa naiwang isang gasera. Ako nga eh, naantok na rin. At nagkunwaring humikab pa ito pero ang kanang kamay ay nakahawak na sa handle ng gasera. Mahirap na at baka magkatakutan, naisip ni Taba. Di, mauna ka lang sa kwarto, Bogs, at babantayan muna namin ang rebulto. Pero iwan mo yung gasera para may liwanag kami. Yung kandila ang dalin mo, turo ni Gino sa dakong likuran ni Boging. Ha? Hindi na lang. Nabusog kasi ako eh. Baka bangungutin pa ako. Saka may iwan ko ba naman kayo? One for all for one tayo, di ba? Nagsalubong ang mga makakapal na kilay ni Joe sa pagtaas ng mga ito. Pwede ba, Bogs? Tigilan mo nga ako sa drama mo. Sandali pa silang umistambay sa salas. Ang apat na batay paroot parito sa tabi ng rebultong igorot. Pinagmamasdan. Iniisip kung totoo ngang naglalakad ito. At paano? Pagkalipas ng kalahating oras, nagsipasukan na ang mga ito sa silid na ibinasta sa kanila ni Lolo Ambo. Sama-sama ang apat sa silid na pinakamalaki sa lahat. Nagliliwanag pa ang gasera sa silid ng mga kabataan dahil gising pa ang mga ito. Si Gino nakatanaw sa labas ng bintana. Si Kiko nakahiga sa malapad na kama na nakataas ang mga paa sa dingding. Nakikinig sa Walkman habang nagbabasa ng libro tungkol sa agila. At si Boging ay nakaupo at nakapikit na nakangiti habang nahinihimas ang matambok na tiyan. Samantalang si Joe ay alumpihit sa pagkakahigat hindi makatulog sa ikalawa ngunit mas makitid na kama. Inaantok na ba kayo? Tanong ni Gino. Tinanggal ni Kiko ang headphone at saka nagsalita. Hindi pa nga eh.
At parang hindi ako aantukin sa kakaisip tungkol dun sa mga kwento ni Itoy. Sa misteryong nagaganap sa bahay na to. Pero mukha namang normal ang rebulto, di ba? Oo nga, walang pinag-iba sa ibang rebultong nakita ko na. Sang-ayon ni Jo. Alam nyo, ako rin. Mukhang hindi ako makakatulog. Natunaw na yung hinapunan ko eh. Gutom na ako. Seryoso ang usapan. Sinabakan na naman ni Boging ng pagkain. Ayun, namilog ng bigla ang mata ni Jo. Kung sapakin kaya kita ngayon dyan, sabi ni Jo nakasabay ng pagtayo. Nagsindi siya ng kandila tapos ay inis na inismiran si Boging at walang paalam na lumabas ng silid. Sa totoo lang, kanina pa kasi siya tinatawag ng kalikasan. Dama niya'y parang puputok na ang kanyang pantog. Pagkalabas ni Jo ay naiwang nagkatinginan na lamang ang tatlo, sabay na nagkangisihan. Sa loob-loob nila, ang tapang talaga nitong si Taray, ang lakas ng loob na mag-isang lumabas ng kwarto. Kaya lang, natuklasan ni Jo na walang tubig sa banyo sa ikalawang palapag, kaya kinailangan pa niyang bumaba at pumunta sa kasilyas sa may tabing kusina. Maya-maya pa'y nakaraos na si Jo. Muli ay kakapakapa na itong nananglaw sa mahinang liwanag ng kandila pabalik sa kanilang kwarto. Nasa kusina na siya nang manginig ang kanyang mga tuhod. Tila binuhusan siya ng kung anong lamig. Bigla siyang tumigil. Nakiramdam habang palakas ng palakas na kumakabog ang dibdib. Pinanindigan siya ng balahibo sa buong katawan. Dahil dinig na dinig niya ang mga yabag sa sahig. Malalakas na yabag. Mga yabag na unti-unti papalapit ng papalapit sa kanya. Parang gusto niyang tumakbo. Parang gusto niyang magtitili. Nagpalakas ng loob si Taray. Nanghiram ng tapang sa iwan kung saan nang biglang magduda ito. Walang yaka, Boging ha? Alam kong ikaw yan. Sasapakin talaga kita. Baka akala mo. Save on O'Reilly Brake Parts Cleaner. Get 2 cans of O'Reilly Brake Parts Cleaner for just $8. Valid in-store only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Sabi ni Jo sa kawalan. Sa pagpasok sa pasilyo ay binuelo na niya ang kanyang kanang kamao habang hawak ang kandila sa kaliwang kamay nang bigla siyang natulalat na bato sa pagkakatayo. Ang rebultong igorot nasa komedor.